Patuloy ang ginagawang pagtuklas ng Komisyon ng Wikang Filipino sa mga lengguwahe sa Pilipinas na hindi pa naitatala sa bansa. Aminado din ang ahensya na ilan sa mga wika ng bansa ang nanganganib na ring maglaho. Narito ang balita ni Cherry Light. Kilala ang Pilipinas na mayaman sa wika at kultura. Kaya naman pinangangalagaan ng Komisyon ng Wikang Filipino ang mga ipinamana ng ating mga kanununuan na mga tradisyon na bahagi ng ating kasaysayan. Pero ang hindi alam ng marami, habang tumataas ang antas ng teknolohiya sa mundo, ay nanganganib na rin ang wika at kulturang itinuturing nating kayamanan sa Pilipinas. Sinabi ni Dr. Arthur Casanova, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, na itala na mayroong 134 na wikang tunog at isang wikang senyas ang Pilipinas. Ngunit sa bilang na ito, may 4 na po ang nanganganib na wika na maglaho at mayroon na ring 5 noong nakaraang taon ang naitalang tuluyan na ngang naglaho. Kaya naman, ang Komisyon ng Wikang Filipino ay nagkaroon muli ng ika-2 komprehensya sa nanganganib na wika para sa taong ito. Kalahok sa komprehensya ang tinatayang 230 mga guro at mananaliksik mula sa iba't ibang mga institusyon, mga kinatawan, leader at IPMR ng mga katutubong pamayanang kultura at mga kawani ng mga lokal na pamalaan mula sa iba't ibang lalawigan. Kahit ang komperensyon ito na ay napakamahalaga, no? Dahil binibigyang halaga po natin ang mga karapatan ng mga katutubo o IPs sa ating bansa. At dito sa komperensyon ito, matutukoy natin ang mga sitwasyon, mga kondisyon ng mga katutubong wika, no? Alin-alin sa ating mga katutubong wika na nabibilang sa 134 na wikang tunog ang malapit ng maglaho. Layunin ng 3 araw na International Conference on Language Endangerment o ICLE 2024 na mabigyang lakas at kakayahan ang mga katutubong mamamayan o indigenous people sa pamamagitan ng kanilang pakikilahok sa pagbuo ng mga patakaran, programa at pananaliksik para sa pangangailangan ng kanilang wika. Kinilala ng ICLE 2024 ang angking kakayahan at kakanyahan ng mga IP sa pangangalaga ng kanilang sariling wika at kultura. Sa International Decade of Indigenous Languages o IDL 2022-2032 Global Action Plan, tinukoy ang mga IP bilang isang mga key targets na pangkat na mahalagang maisangkot sa mga gawaing pangwika. Bilang mga IP, sila ang mangunguna sa pagbabago. Sila ang may karapatan na tungkulin na magsalin o mag-transmit ng kanilang mga wika sa susunod na henerasyon. Ngunit hindi nila ito magagawang mag-isa kung walang tulong mula sa mga ahensya ng pamalaan, institusyon, organisasyon, eksperto, mananaliksik at iba pang entidad. Sinabi din ni Casanova, may ilang wika na kailangan pang i-validate kung kaya maaari itong madagdagang pagkatapos ng isasagawang validasyon sa susunod na mga taon. Tuloy-tuloy po ang pananaliksik ng Komisyon sa Wikang Pilipino, ang ibig ko sabihin, sa iba't ibang pook sa ating bansa. Nagpupunta po sila sa mga liblib na pamayanan na pinaninirahan ng mga kultural na pamayanan na may sari-sariling wika. At amin pong tinutuklas at binubuo ang mga ortografiya ng mga wikang ito na hindi pa ho na itatala sa ating atlas ng mga wika ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.